Okay guys, so we are back here in Nagoya and actually entry point lang natin to guys since mag-ikot lalo tayo dito sa Japan. So punta muna tayo sa Nagoya Station. Is the Limited Express. She the green car. Okay, so for our hotel guys, we're staying near the Nagano station and for our room, okay siya for 1 to 2 people. So, spacious naman siya guys, kahit na malaki yung maleta ko, nabababa ko siya and kompleto lahat guys, halos kompleto lahat. And if ever may plan ako to return to Nagano again, of course, I will be considering this hotel again kasi sobrang convenient niya. As in, tapos tabi mo pa yung donkey. Hi guys! So, ayan, ito na yung intro ko. But, we're finally here again in Japan. So, same lang as last year natin na February na Japan na travel. Nandito ulit tayo sa one of my favorite prefectures dito sa Japan. Itong Nagano Prefecture. So, ang kaibahan lang, last year kasi, grabe yung snow. Ngayon walang snow. But, okay lang, medyo actually malamig eh. Malamig. Sa Nagoya yung medyo mainit. 18 degrees kanina. Pero dun kami bumaba sa Nagano and kumain lang kami sa Matsuya. Then diretso na kami here. So it's a very very long and tiring journey. Kaya ngayon lang ako nakapagsalita guys. But yeah, nandito tayo ngayon. I'm so excited kasi kasi we will be staying here in Nagano for 4 days. So, yung mga hindi natin napuntahan last year, pupuntahan po natin ngayon. So, wala tayong mauulit. Kasi, napuntahan na natin yung shrine, yung monkey. So, tapos na tayo dyan. Ngayon, we will explore more of Nagano. So, abangan nyo lang yan sa mga following days. But, right now guys, grabe, sobrang nakakapagod. Yung flight papuntang Nagoya, hindi ako halos nakatulog. So, sa train lang ako nakatulog kasi 3 hours from Nagoya to here. And, ayun, medyo okay naman. Pero kailangan ko na rin magpahinga. Right now, freshen up lang ng sandali. Then, siguro kain around the area. Kasi malapit lang kami sa station guys. Like, mga 3-minute walk lang kami, ganon. So, sobrang ganda ng location namin and highly recommended guys. If you're staying here in Nagano, make sure to book an accommodation na malapit lang sa station para less hassle, diba? So, ayun, chika ko na lang kayo guys kung ano mga next ganap natin. Hi everyone! So, good morning! Day 2 na po natin here in Japan and right now we will be doing a day trip to Hakuba. I pre-book everything na, yung bus, round trip bus, pre-book ko na yan. So, may website kayong dapat puntahan para secure lang. Pero may mga non-reserved bus din naman dito. So, for for peace of mind, di ba? Tapos ngayon, 1 hour pa naman magde-depart yung bus. So, kain muna tayo sa convenience store.
Hi guys! So ayun, we made it to Hakuba! So, Hakuba is one of the famous ski spots here in Japan. Pero hindi tayo magsiski guys kasi nandito lang tayo for kaartehan lang. Magsa-sightseeing lang po tayo dito sa Hakuba. Hinintay ko lang yung parents ko pero pupunta tayo sa isang famous cafe here in Hakuba. So ayun, inside sightseeing lang yung target namin pero sobrang ganda dito guys, as in grabe. Okay guys, so while walking, na-discover namin tong super gandang place na to. It's a park and actually kami lang yung tao dito. Sobrang ganda guys, as in sobrang ganda talaga. Like, hindi namin ma-explain kung gaano siya kaganda pero oh my god, sobrang ganda guys. Nakakaiyak siya sa sobrang ganda, ganun. Huwag ka na dyan! Good morning everyone. It's our day 3 here in Japan and right now we are doing a day trip lang dito sa Senkoji Temple. So medyo late tayo nag-start since sobrang pagod kami and naglaba pa kami. Nandito tayo sa isang street na punong-puno ng mga cafes, ganyan. So kumakain lang kami around here tapos diretso na tayo sa temple. Ayan guys, predicted na uulan buong araw. So buti na lang may palibreng payong yung hotel natin.
guys, so ito, nandito na po tayo sa Matsumoto City and yung first stop natin, ito yung Yayoi Kusama guys. So nagbus lang kami from Matsumoto Station, parang mga 5 minute lang siya na bus. And ayun, ang ganda. Labas pa lang ang ganda na. And isa daw to sa mga most things to do here in Matsumoto. So let's go! Grabe guys, sobrang peaceful maglakad dito. Sobrang aliwalas ng paligid mo. Grabe talaga, sobrang ganda talaga ng Japan kahit saan mang sulok ka man pumunta. Grabe talagang, yun lang nung sasabi ko. As in, sobrang na-appreciate lang namin kahit na medyo mga 20-minute walk, ganyan, hindi na namin na mamalayan bukod sa malamig, sobrang ganda talaga ng mga nadadaanan namin. And of course, 'di ba, para ma-appreciate mo, para makatuklas ka pa ng mas maraming mga underrated spots dito while walking. So, sobrang ganda talaga. Hi guys, so ayun, nandito po tayo sa isang yakiniku place na nakita ko lang naman sa TikTok. And medyo malayo siya sa amin, sa city center, pero mga, sabihin natin, mga 10-minute bus ride lang siya, tapos 10-minute walk. Tapos itong lugar na to, ang lalaki ng mga restaurants. Dito pala makikita yung mga malalaking restaurants, ganyan. So nakakatuwa, feel ko tomorrow na yung last full day natin sa Nagano. Dito na kami magdi-dinner. Pero ayun, ito talaga goal namin guys, mag-yakiniku. Talagang susulitin namin mag-yakiniku sa buong Japan stay namin. Okay guys, so while waiting for our bus, kasi after 3 hours nakapunta na tayo dito sa station na ito. And from this station, magdadalawang bus po tayo papunta sa first destination talaga natin. Pero share ko lang guys, it's a new prefecture for me. So, ayun, first time ko dito sa Niigata Prefecture and I'm super duper excited. We're doing a day trip lang from Nagano. So, susulitin natin yung day trip na ito. Okay guys, so from the bus station na binabaan natin, maglalakad tayo ng almost 2 kilometers papunta dun sa destination natin. So mahaba-habang lakaran siya. And ayun, sobrang ganda dito guys. Sobra talaga, as in. Ang lala nito. Grabe, hindi naman ako nagugulat na kung gaano kaganda yung Japan. Pero itong view na to, grabe, sobrang ganda talaga. Guys, tignan nyo naman yung nilalakaran namin. Tunnel na. Ayan, mga 20 minutes na kami naglalakad. Grabe. Pero malapit na rin.
morning everyone. So, nandito na po tayo sa Tokyo and nakuha na po natin yung ticket natin, yung only JR pass natin sa susunod nating stop. So, yung pinurchase ko, 5 consecutive days siya. It's good to be back. Last year dito din kami. Hindi na ako masyado nakapag-vlog, so more on montage siya. So, we're just waiting for the train. Papareserve sana kami kasi may choice kang magpa-reserve talaga sa mga ganitong type of pass, but puno na. So, sa non-reserve na lang kami. So, update ko na lang kayo guys if nandun na tayo. Okay guys, so ngayon nandito po ulit tayo sa Miyagi Prefecture and we're staying here for some few days before tayo pumunta sa another prefecture. 3 PM pa yung check-in, so nilapag lang namin yung gamit namin and diretso kain kami sa favorite namin na kainan, yung Matsuya, kasi may malapit na Matsuya lang sa station mismo. And we're staying mga 7-minute walk from the station. So, very convenient lang. Ngayon, ikuti lang namin yung Sendai kasi ngayon lang kami talaga makakapag-ikot sa Sendai. Kasi sa following days, pupunta pa tayo ng iba't ibang prefecture kasi nag-purchase ako ng Tohoku Pass. So, sulitin natin yun guys. Ang mahal-mahal na yun. Diyos ko, sulitin natin. Pero ayun guys, kain lang tayo and update ko na lang kayo guys kung saan yung mga next natin pupuntahan. Alam nyo guys, kapag pumunta kayo dito ng peak winter talaga, yung mga pa-end ng January or first week ng February, sobrang mas-snow dito. As in, yung buong village, puting-puti siya guys. Pero ngayon, onti lang yung snow, uulan nga siya in a few days. Sayang di namin nabutan, but it's okay. Super na-appreciate ko pa rin siya kasi ang ganda talaga dito guys, promise.
Okay guys, so after almost 2 hours na biyahe from Sendai, nandito na tayo sa the snowiest city in the whole world, ang Aomori. Yes guys, ito yung snowiest city in the world. Pumapangalawa yung Niseko ata or Hokkaido region in general. Pero ayun, grabe, sobrang lamig ngayon guys. It's 2 degrees pero it feels like -7 and nagulong yung outfit natin. Pero yung first location natin, tabi lang siya ng station. So, doon muna tayo. Sayang guys, hindi predicted na uulan. Kumbaga buong paligid, ano pa rin, may snow pa rin guys. So, ayun, okay na siya sa akin, grabe. At least next time, diba, babalikan mo na lang na peak talagang uulan. Pero ayun, it's okay. Doon muna tayo sa first location natin. Guys, sobrang tahimik dito, as in parang wala kang masyadong makikitang tao din. Sobrang tahimik talaga dito. Pero ngayon, ine-enjoy lang namin yung time namin dito. Pero right now guys, we are on our way to a museum. Maganda daw doon, lalo na kapag winter. So, let's go! Okay guys, so ayun, nakahiga na tayo. Nakahiga na tayo sa snow and we are on our way to Hirosaki area.
So, nandito po tayo sa another city here in Aomori Prefecture. Ito yung Hirosaki City. And nandito tayo sa park and wala, naglilibot lang kami as in yung yellow dito medyo natutunaw na pero maganda pa rin siya guys. Yung yellow nga lang dito guys, matigas. So hindi siya yung purong yellow. But it's okay, ang ganda dito. Ang ganda pa rin. Good morning everyone, and it's currently our day 8 na po here in Japan. We're doing another prefecture here but hindi ko na siya first time. Actually last year napuntahan ko na siya. Pero dapat boat ride tayo guys last year. Pero ang lakas ng snow niyon. Luckily ngayon walang prediction ng snowing. So bukas siya. Tomorrow pa siya magsa-snow. So, 3 araw siya magsa-snow. Buti nasakto tayo dito. And, kasi ngayon na rin yung parang last full day natin magkala around Tohoku area. We're just waiting for the train, guys. And, update ko na lang kayo if nandun na tayo. Guys, walaan niyo kung nasan kami. Yakiniku ulit tayo. Okay guys, so sa last part ng vlog natin, hindi ko na siya masyadong na-vlog but basically lumipat lang tayo to Tokyo and nag-shopping na tayo guys doon bago natin i-catch yung flight papuntang Manila. So, yun lang, hindi ko na siya masyadong na-vlog talaga kasi umuulan din. Sobrang hassle kapag umuulan sa Japan guys. So, ayun guys. I hope nag-enjoy kayo sa vlog. And see you again sa mga susunod pa nating Japan vlogs.